Hello guys! Welcome to my channel. Sa bidyong ito ay ating pag-uusapan yung tungkol sa nangyari sa aking churchmate. At nais ko lang pong ipauna sa lahat ng makakapanood, sa lahat ng madadaanan ng video ito, respect lang po para doon sa tao. Ang binabanggit ko po dito ay ang aming churchmate na may matinding suliranin, problemang pinagdadaanan tungkol sa kanyang asawang lalaki na may sakit. Critical condition ng sakit ng taong ito. Ang sakit ng tao na asawa ng churchmate namin ito. Kailangan niyang magpa-check up, kailangan niyang i-update, dalhin sa hospital para ma-update ang kanyang kalusugan. At dahil nga wala nang kumbaga matindi ang kanyang pangangailangang financial, ay humingi siya ng mga tulong sa iba't ibang mga kakilala niya sa mga tao. At one time din na may nag-message sa kanya online sa Messenger, ay nagpakilalang isang vlogger at nagpakilala pang tauhan din ni Rapi Tulfo na tumutulong daw financial support. Kaya naman ang churchmate namin ito ay buong pusong nagtiwala sa taong iyon na hiningi yung kanyang mga information, yung kanyang GCash account, pati PIN number. Yun lang po yung pagkakamali. Sabi ko nga po, respect lang po para doon sa tao. Kasi nakaka-relate po talaga ako sa mga ganyan. Kapag ang tao ay punong-puno ng problema, maraming iniisip, iniintindi, blanco na po yan. Ang tanging isip na lang niya na yung makakatulong sa kanya. Kaya yun sa kanyang pagtitiwala sa tao, dahil nagpakilala nga ito na vlogger nga na tumutulong financial sa mga nangangailangan at tauhan daw ni Sir Rapi Tulfo, ay talagang buong pagtitiwala niyang ibinigay yung kanyang GCash account pati PIN number. At pagkatapos niyang maibigay yung kanyang GCash account at PIN number, may laman pang 2,000 plus yata yung laman pa ng kanyang GCash account, ay bigla na lang siyang binlock ng taong ito na nagpakilalang isang vlogger at tauhan nga ni Rapi Tulfo. Sinimot yung kanyang natitirang cash sa kanyang GCash account. At sana po ay mabigyan ng paraan, mabigyan ng lunas, mahuli yung mga taong ganito. Yung gipit na yung tao, tapos pinagsasamantalahan pa, sinasamantala yung kagipitan ng tao. Hindi ba sila naawa sa tao nung nasisikmura nila kumain ang galing sa panloloko? Ba't kaya may mga taong ganito? Kaya po sa madadaanan nitong video, ito po ay isang churchmate po namin, at sa may mga mabuting puso po, total malapit naman na yung Pasko, yung mga double-double ang blessing dyan, marami pinagpapala, ay kami po ay kumakatok sa pintuan ng inyong mga tahanan, ng inyong puso na rin, na kung kayo po ay may mga malalaking blessing or sobra-sobra naman po, maaari po bang matulungan man lang natin ang churchmate namin ito. PM nyo po ako at ibibigay ko po sa kanya, sa inyo, sa gustong tumulong, ibibigay ko po sa inyo yung kanyang uh, Facebook account, or i-refer ko po kayo, bibigay ko po kayo mismo sa taong yun para kayo ang mag-communicate. Medyo natatouch lang po kasi ako. Siyempre, babae din tayo, nanay din tayo. Siya ay nanay din, may mga anak pa. Tsaka, yan, alam naman natin na ang bawat kilos ngayon ay pera, tas mahirap pa yan, may sakit ang isa sa pinaka-importanteng membro ng pamilya, ang pinakahaligi ng tahanan. Kaya po, kung kayo po ay pinagpapala, sobra-sobra naman ang mga biyaya na inyong nakakamtan, ay kumakatok po kami sa inyong pintuan, sa pintuan ng inyong puso na magbigay man lang, mapagbigay man lang kahit kaunti doon sa
nangangailangan, PM nyo po ako at ibibigay ko po siya sa inyo. Kayo po ang mag-uusap. Nais ko lang po makatulong kahit sa ganitong pagkakataon dahil papasko na nga po, di ba? Kailangan natin gumawa ng mabuti bago matapos ang taon. O parang ngayon lang tayo gagawa ng mabuti, no? Dahil matatapos. Hindi po. Ito po ay isa lang po sa pagmamalasakit namin bilang isang kamanggagawa sa Panginoon. Salamat po at pagpalain kayo ng poong may kapal. Have a nice day and God bless everyone.